Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabak-labak na dyan with evidence. So ito kabibig ha, may video akong ipapanood sa inyo kung saan nakausap ni BBM ang isang bata. Tapos, ang tinanong ni BBM, may girlfriend ka na ba? Uy, bata yan. Tapos sasanungin mo ng ganyan. Hindi ba pwedeng, how old are you? Kumusta ang school? Ano ba ang kailangan mo? May pagkain ba kayo? Kumusta ang pamilya mo? May kinakain ba yung pamilya mo? Halika, bibigyan kita ng pera, pambili ng pagkain sa pamilya mo. Ang tinanong niya, may girlfriend na ba ang bata? Anong klaseng tanong yan? Tanong ba yan ay isang presidente? Di ba kabibig? Kaya wala siyang amor-amor sa mga bata. Kasi hindi siya marunong makikonnect sa mga bata. Imagine, yun ang klaseng tanong na Naku, itong sabi, wala talagang isip mga tao, wala silang tinatandaan ng panahon ng BBM. Oh. Buti pa si Tata Digong, ito plastic, baka hindi hingi yung bata ng bigas. We don't know. O ang bata naghintay talaga makalabas si Bongbong Marcos, baka may sasabihin na tulungan mo kami, wala kaming makain, or baka ang bata gusto na magpasalamat, hindi natin alam, pero iba yung wow, that is overwhelming. Hindi overwhelming, nakaka-dismaya yung ganun ang maririnig mo ba ni Bongbong Marcos. Sana pwede bang may kausap kay Bongbong Marcos ba, sabi na pag may mga bata na lalapit sa'yo, be gentle, and the same time be sensitive sa mga questions itatanong mo, kasi every now and then meron talaga makuha ng mga pictures, videos, at posible itong hindi maganda sa paningin ng iba. For me, hindi maganda talaga to eh. Bilang isang magulang ba, makikita mo talaga, ginaganito yung anak ko. Ano ba yung presidente natin? Hindi ba siya marunong maging sensitive sa mga bata? Hindi ba siya marunong makipag-usap ng pang-bata estilo? Yung iba, okay lang yung kabibig. Wala namang problema noon. Wow! Batang-bata. Tapos yun ang itatanong na girlfriend ka na? Wow! My goodness. Panood nyo na ba ang video? Ay, hindi pa. Hindi nyo pala napanood ang video. Sige, ipapanood ko ang video sa inyo. That boy will always remember that moment with with BBM. Swerte ng bata nakausap si BBM. O swerte nga, pero ang tanong, okay lang ba sa inyo? Diba? So ito nga ibig ha, watch this video at kayo nang bahalang mag-react or mag-comment. Watch this. Palabas na kabarangay si Presidente. Presidente. 8 years old ka na? May girlfriend ka? May girlfriend ka? So anong komento nyo? Yung iba, okay lang yun. Joke-joke lang yun ni BBM. Kayo, bahala kayo, pero ako hindi. Ayoko ng ganung estilo kasi we have to be very, tawag dito, we have to be very careful if, while talking to the kids, lalo ng presidente siya. Mataas ang pagtingin ng mga bata sa kanya. So, pag mataas ang tingin ng mga bata sa kanya, it means marunong siya makipaghalubilo sa mga bata, makipag-usap sa mga bata. O gusto mo ba? Pag may tao dyan, ang anak mo na lang yung, may girlfriend ka na, boyfriend ka na? Gusto mo, ganon? Ewan ko sa inyo. Grabe, no? Kinakausap niya talaga pati mga bata, tapos yun ang klaseng tanong, itatanong niya. Ay, yun kabibig. Diba? Anong reaction nyo? Okay lang yun kabibig? Or hindi okay yun kabibig kasi napakabastos? Sabi na iba, nababastusan ako sa kanyang tanong. Okay lamang. Ewan ko kabibig ko. Sana binigyan na lang ni BBM ng nung tawag dito, nung DSW relief pack ba or something na maging memorabilia sa bata. Uy, binigyan ako ng presidente natin, or baka binigyan ako ng pera ng presidente natin. At least ma-remember ng bata kung paano siya kinausap, paano siya naka-experience, kausapin ng isang pangulo ng Pilipinas. So, ganon kabibig. Eto na ang next topic natin.
si Bibi Sara natanong sa isang interview kung handa na ba si Bibi Sara na papalit kay VBM. Naku, ang sabi ni VP Sara, naku, baka magkagulo niyan. Sabi ni Bibi Sara dito, wala mo na kasing tanong, si BBM Presidente lang ganyan. Ay nako, baka sabi ni Bibi Sara, maka ang gulo-gulo, magulo niyan mga kabibig. So, panoorin natin ang video ni Bibi Sara kasi si Bibi Sara ay umaten sa Duterte Run. At shinare niya na sobrang aga daw, amoy efficacent oil pa siya, tapos yung isang medyas lang ang kanya nasuot. So, maraming chika si Bibi Sara at sinabi niya nga fake news yung istorya na walang malay si Bang Duterte. Hindi totoo yun ha. So, dapat i-check nyo talaga kasi marami na mga na fake news ngayon. So, panoorin nyo sa Bibi Sara sa kanyang happy moment, sa kanyang pag-join sa Duterte Run. Watch this video. Just in case mapatanong si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Toothbrush ko ha. Toothbrush ko. Wala na ako naligo. Nanimaho pa kong efficacent gikan sa masahe kagabi. Tapos, isa lang kabuok medyas ang ako ang nabira. Ingana ka sa'yo ang inyong event. First off, I'd like to thank the organizers on Any Sunday Riders and to our partners, the Orangutri Triathlon Team. Congratulations sa inyong tanan mga organizers for keeping the spirit of bringing former President Rodrigo Duterte back home in the Philippines safely. And keeping the spirit alive. Thank you very much. And of course, I would like to thank the participants to this fun run. You are supporting Field of Dreams Davao and Bantay Hayop Davao. Daghang salamat. Tungod kaninyo, masuportahan nato ang mga non-government organizations nga nagasuporta sa mga hayop o mga kabatan-unang lalaki. The fact that you chose to spend your Sunday morning on the Davao Coastal Road is not just for the thrill of the ride, but for something bigger. And we are truly grateful. On behalf of the family, we thank you as well for your prayers and your continued support to former President Rodrigo Duterte. Taghanang nangutana kagabi, kung tinuod ba tong nakita siyang unconscious sa iyahang room, dili to tinuod o walay nahitabo nga ingato. In fact, sa pagtawag, natulog siya ato nga panahon na and gitawagan siya sa abogado o pangutana siya kung tinuod ba nga nakitaan ka nga unconscious sa imong kwarto, siya wala. And maybe it was just a prank by many of my supporters. So, dili to tinuod. And we hope to hear good news for the public hearing on his on the appeal for his interim release on November 28. But if not, we will continue to the family will continue to support him in his stay in The Hague in the Netherlands, and of course continue to work with the defense team with regard to his legal case. So daghan salamat kaninyong tanan. I hope you enjoy your fun run, and don't forget your sunblock and your hydration, your water. Very important. Maayong buntag. Shukran. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Zimmerman Duterte. Ayan po. And our Vice President will do the honor of pushing the button for our 3K runners, ladies and gentlemen. How about that? No? So yun na kabibig,
Huwag nang tanongin sa BP Sara kung ready na ba siyang hahalili kay BBM. Kasi alam naman ni BP Sara na hindi yan aalis si BBM eh. Hindi yan aalis hanggang 2028 kahit ano pang klaseng pasabong ni Amy Marcos or kung ano-ano pa. If ever magkaroon ng people power, meron pa ba? Kasi alam nyo, ang tao ngayon, yung iba anti-Duterte, yung iba kasi nga magkaroon ng diba, ang Makabayan Black magkaroon ng ng rally ngayong November 30, tapos bawal dahil ang mga pro Duterte, pro Marcos, ang isinisigaw nila hustisya daw, accountability and transparency, pero bawal ang mga pro Marcos at pro Duterte kasi ang gusto nila matanggal si Sara at saka si BBM tapos hanap sila ng kapalit. Wow. Coming from them, mga kabibig. So yun lang kabibig ang ating Little Slip Club for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ito ang tanong ko, ano sa palagay nyo, okay lang ba yung way how BBM communicate with the kid? Okay lang ba yung style of questioning the kid? Basta for me for akin hindi siya suit sa akin para sa bata. Hindi katulad ni BP Sara ba? Diba? Dinudumog ng mga bata. Kasi sweet si BP Sara. Malambing si BP Sara. Sabi nyo, kasi si BP Sara motherly, si BBM fatherly. So it means si BBM hindi marunong makipag-sweet-sweet sa kanyang mga anak, manglambing. So anong klaseng, siya? Diba kabibig?